Hi! Kumusta kayo dyan? Si Miss Jen po ulit ito at welcome po dito sa ating paboritong tambayan. Ayan, isang panibagong kwento na naman ang ating pagsasaluhan na for sure magpapakilig na naman sa ating lahat. Pero syempre bago po yan ay babati muna tayo sa ating mga listeners dyan. So hi to Ma'am Girly Camposano. Ayan, tawang-tawa daw po siya sa story. And also to Yof Yofrosina Astrero. Ayan. Thank you po. And to Mary Yanto, to Albert Mercado, and to Mandel Mandolino. Ayan, thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Ayan, ang kwento pong ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa kwentong pag-ibig ni Juanito at Katarina na isinulat ni Ponyang. Ngayon nga ay atin nang sisimulan ang kwento, kaya kung ready na kayong kiligin dyan, aba ay tumutok na. Happiness begins the moment you stop living by someone else's expectations. Yon ang paniniwala ni Juanito. Kaya kahit na siya ang panganay at dapat tatayo bilang ulo ng kanilang pamilya pagdating ng panahon, ay mas pinili pa rin niyang talikuran yon para sa kanyang pansariling kaligayahan. Selfish man para sa iba, ngunit para sa kanya ay mas mabuting bitawan na niya agad ang mga bagay na alam naman niyang hindi niya magagampanan ng maayos. Maswerte naman siya dahil handang saluhin ng nakababata niyang kapatid na si Carlitos ang lahat ng mga binitawan niya. Diyos ko, Juanito, kailan ka ba magtitino, ha? Tumatanda kang paurong, kayong dalawa ni Pablo. Sermon sa kanya ng kanyang mama, umagang umaga. Napangiwi naman siya dahil sa sakit ng ulo, nadala ng hangover. Ma, ang aga pa. Pwede hubang mamaya ka na magalit? Anong maaga pa, Juanito? 2:00 na ng hapon. 2:00? Paano magiging 2:00? Kakatulog ko pa lang. Ikaw talaga, mama. Anong ako talaga? Tignan mo nga yung oras ng relos mo, Juanito. At tumingin ka rin sa labas. Papalubog na ulit ang araw pero ngayon ka palang magigising. Hindi pa naman, mama. Ang taas-taas pa ng araw, oh. Agad namang dumampot ang mama niya ng unan at binato sa kanya. Diyos ko, kang bata ka. Hindi ka na talaga nagbago. Tumatanda kang paurong, Juanito. Bakit ba hindi mo tularan yung kapatid mong si Carlitos? I don't want my life to be boring, ma. Hayaan nyo na lang na si Carlitos lang yung suplado sa pamilyang to. Huwag nyo nang gustuhin na dagdagan. Sumasagot ka pa talaga? Sigaw ulit ng mama niya tsaka siya paulit-ulit na hinampas ng unan. Natatawang sinalo naman niya ang lahat ng hampas nito at hindi na nagtangkapang umilag. Alam naman niyang mas lalo lang itong maiinis kung gagawin niya yun. Kung wala ka talagang balak na tulungan yung papa at kapatid mo sa mga negosyo ng pamilya natin, ay mag-asawa ka na lang. Mas lalong ayaw ko niyan, mama. Ayokong magpakasal. Wala kang magagawa. Bukas na bukas din ay ihahanap kita ng babaeng pakakasalan mo. Mama naman, hindi na ako bata para diktahan niyo pa. Manahimik ka, Juanito. Hanggang nandito ka sa poder ko, ay wala kang karapatan na magreklamo. Sermon pa nito sa kanya bago sa talikuran at tuluyang lumabas ng silid niya. Napapailing na napahugot naman siya ng malalim na hininga. Kinagabihan naman ay lalo siyang walang nagawa nang ayain silang magkakapatid na dumalo sa party ng isa sa mga tsahe nila. Do we really have to be here, kuya? Bulong sa kanya ng kapatid niyang si Pablo. Apparently, yes. I have plans tonight. You always have plans, Pablo. Sana lang ay nag-iingat ka sa mga ginagawa mo dahil baka magulat ka na lang na marami ka na palang bastardo nang hindi mo nalalaman. Paalala niya dahil sa kanilang magkakapatid, ito yung pinakamapaglaro pagdating sa mga babae. I know what I'm doing, kuya. Hindi ako magkakalat ng lahi. Ayokong makatay ng buhay ni mama. Dapat lang, kilala mo yung pamilya natin, kaya wag na wag kang magpapasok ng inosenteng buhay sa magulo nating mundo. Alam ko yun, kuya, kaya wala kang dapat ipag-alala. Mabuti naman kung ganun.
Sagot na lamang niya at hindi na umimik pa. Nagbasid na lang sa paligid ng biglang mapahinto sa isang babae ang paningin niya. Kararating lang nito kasama ang sa tingin niya ay pamilya nito. At sa hindi niya maintindihan na dahilan ay hindi na niya magawa na alisin ang tingin niya dito. Pakiramdam niya pa ay bigla na lamang tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Na sa gitna ng ingay at kaguluhan na gawa ng mga pinsan niya ay para bang nakakita siya ng isang anghel na biglang bumaba sa langit. Who is she? Bulong niya kay Emmet pagkatapos itong lapitan. Who? That girl in pink. Who is she? Kunot noon naman siyang tinitigan ni Emmet. Tila pinagbibintangan na agad siya sa bagay na hindi pa naman niya ginagawa. I just want to know her name, Emmet. I'm not planning to do anything funny. Katarina Lim, fiancé ni Samiel. Fiancé ni Samiel? Oo, at kaya nandito tayo ngayong lahat ay dahil engagement party nilang dalawa. How do you know about that? Nagkibit balikat naman ito tsaka inginuso ang pinakamatanda sa kanilang magpipinsan na si Dayanara. Ate Nara? Yes, they are friends. Sagot pa nito. Para namang may kung ano sa dibdib niya ang biglang bumagsak pagkatapos niyang marinig ang mga yon. Dahil alam niya na yun ang unang pagkakataon na makuha ng isang babae ang atensyon niya kahit wala naman itong ginagawa. Ngunit ganun pa yung sitwasyon. Buong gabi tuloy siyang wala sa kanyang sarili ni hindi niya nagawa na sabayan ang mga pinsan niya sa pagsasaya at lalong hindi niya nagawa na tumingin man lang sa dalagang bisitang dumalo. Ganun pa man, alam niyang wala siyang magagawa kahit pa sabihin niyang na love at first sight siya kay Katarina. Wala yung silbi, lalo na't itinakda na pala ito sa pinsan niya. Samantala, kahit naman ilang oras na ang nakalipas simula nang matapos ang engagement party nila ng fiancé niyang si Samiel, ay hindi pa rin magawang makausad ng isip ni Katarina doon. At hindi yun dahil sa mga nangyari sa mismong party o dahil kay Samiel, kundi dahil sa pinsan nitong si Juanito. Alam niyang mali, lalo na't pumayag na siyang magpakasal kay Samiel. Ngunit hindi pa rin maiwasan ni Katarina na lingunin si Juanito dahil iba ang dating nito sa kanya. Oh, shut up, Kat. Hindi pwede. Hindi ka na pwede kay Juanito dahil may Samiel na. Ikakasal ka na sa pinsan niya. Pigil pa niya sa sarili niya dahil kung saan na nakarating ang kanyang imahinasyon. Gusto niyang pagsisihan na pumayag siya na ma-engage kay Samiel. Na hindi na muna siya naghintay o humiling na muna sa kaibigan niyang si Dayanara na ipakilala siya sa iba pa nitong mga pinsan bago siya nag-decide. Minsan talaga ay wala kang mapapala sa mga pabigla-bigla mong desisyon sa buhay, Katarina. Kung sana hindi ka nainip, edi sana hindi ka namumroblema ngayon. Sermon pa niya sa kanyang sarili habang nakasabunot na sa sarili niyang buhok. Ngunit wala na siyang magagawa pa. Magsisiman siya, ay wala na ring mangyayari. Ikakasal pa rin siya kay Samiel sa ayaw at sa gusto niya, lalo na't inaasahan na yon ng mga pamilya nila at ng lahat. Anong ginagawa mo? Bakit sinasabunutan mo yung sarili mo? Biglang sulpot ng kapatid niyang si Kathleen sa pintuan ng silid niya. Halos mapatalo naman siya sa gulat dahil doon. Wala no, may naaalala lang ako. Ano naman yung naaalala mo para sabunutan mo pa ng ganyan yung sarili mo? Wala, basta. Sagot niya at saka inayos ang kanyang sarili. Bakit ka na naman ba nandito? Ano naman ba yung kailangan mo? Imbis na sumagot, ay agad na nagmamadali itong tumakbo sa kama niya at excited na naupo doon. Ate, ang gagwapo ng mga Deliano, no? Grabe, ang sasarap nilang tignan. Kathleen! Naiskandalo niya namang awat dito. Oh, totoo naman ah. Huwag mong sabihin na hindi mo yun naisip. Hindi ako maniniwala. You're too young for them, Kathleen. Stop fantasizing about them. Ano naman kung mas bata ako sa kanila? Hindi naman ako minor, ate. 22 na ako, pwede na ako sa kanila. Diyos ko, Kathleen, isusumbong kita kay mommy. Eh di subukan mo. Isusumbong din kita na mas gusto mo si Kuya Juanito kaysa kay Kuya Samuel. Akala mo hindi kita narinig, ha?
Shut up! Ikaw yung mag-shut up, ate. May Kuya Samuel ka na nga, tapos gusto mo pa kay Kuya Juanito? We're just arranged, okay? Hindi kami magkakilala at hindi kami naging mag-boyfriend-girlfriend kaya hindi porket engaged na kami ay hindi na ako magkakagusto sa ibang tao. Eh di kawawa ka naman pala kung kailan nakita mo na yung taong gusto mo at saka ka naman hindi na pwede. Hindi naman niya mapigilan ang mapanguso at tuluyang makaramdam ng lungkot dahil sa narinig niya. Tingin mo, pwede pa kaya akong umatras? Magagalit kaya sila kung aayaw na ako? Malamang! Ikakasal na kayong 5 buwan na lang mula ngayon. Kaya kung tingin mo ay hindi sila magagalit kapag umatras ka, pues mali ka, ate. Isa pa kung aatras ka. Anong gagawin mo pagkatapos nun? Hahabulin mo si Kuya Juanito? At kung ganun nga, tingin mo rin ba ay may mapapala ka sa kanya? Nagugustuhin ka rin niya pagkatapos ng balak mong gawin sa pinsan niya? Malamang hindi, ate. Wala kang mapapala na kahit ano. Bukod sa galit ng mga magulang natin at ng buong angka ng Deliano. Lalo lang tuloy siyang nalungkot sa kanyang narinig. Pakiramdam niya ay bigla siyang naipit sa sitwasyon na kahit anong desisyon ang gawin niya, ay pareho siyang talo. Ayokong maging malungkot habang buhay, Kathleen. Ayokong ilaan yung natitira kong mga araw sa mundo na may pinagsisisihan. Malay mo naman, matutunan mo ring mahalin si Kuya Samuel, ate. Mukha namang gusto ka niya eh. Hindi naman niya sinasara ang posibilidad na yun, lalo na't alam naman niya na mabuting tao si Samuel. Ngunit kung ganun nga ang mangyayari, sigurado siyang habang buhay niyang iisipin si Juanito, lalo na kung lagi niya itong makikita. Sana nga, Kathleen. Sabi na lang din niya. Kaya naman ng mga sumunod na araw ay pilit niyang inabala ang kanyang sarili sa pag-aayos ng kasal nilang dalawa ni Samuel. Ilang beses na rin siyang lumabas kasama ang binata para mas makilala at mas mapalapit pa sila sa isa't isa. I'm glad you chose me, actually. I'm beyond that. I'm grateful you accepted me. Saad pa ni Samuel sa kanya habang nasa isang cafe sila para magmerienda. You don't have to feel that, Samuel. Alam naman natin ang totoo. I know, but really, for me, this wasn't just a merger or a family tradition. I'm glad you agreed to marry me because I like you so much, Katarina. Even at the first time we met each other, I already knew I would only want one woman to be my wife, and that is you. Hindi naman siya nakasagot dahil kung ano-ano na agad yung pumasok sa isip niya. Don't be scared, please. I'm not. I'm just surprised. I mean, you've met a lot of women. Wonderful women for sure. So why me? Nagkibit balikat naman ito. I don't know. You don't know? Yeah. Well, that's how love works, right? It's mysterious that no one can explain it. Hindi naman na siya nakasagot at napangiti na lamang. I know we don't feel the same, Katarina. But I'm hoping that you'll learn to love me back someday. Dagdag pa ulit nito. I'm sure I will, Samuel. Someday. Mahinang sagot niya kahit na alam niyang mahihirapan siyang gawin yun. Hindi tuloy niya maiwasan ang mas mag-guilty pa at makaramdam din ng pangamba. Dahil paano niya susuklian ang nararamdaman niya dito kung alam naman niya na iba yung gusto niya. At sa lahat ng tao ay pinsan pa ito ni Samuel. Sa kabilang banda ay tila nagbago ang ihip ng hangin para kay Juanito. Bigla ay napapaisip na siya na kung sakali bang tinanggap niya ang responsibilidad niya bilang panganay na anak, ay magkakaroon siya ng pagkakataon na makilala si Katarina ng mas maaga. At kung ganoon, tatanggapin din kaya siya ni Katarina, katulad ng pagtanggap nito kay Samuel. A girl made you question yourself like this, huh? Nang uuyam na saad niya sa sarili nang mapagtanto ang mga tumatakbo sa isip niya. Ngunit kahit gaano pa man katindi ang nararamdaman niya para kay Katarina, ay alam niyang wala siyang karapatan na manggulo. Kaya tinanggap na lamang niya na kailangan niyang makalimutan ang nararamdaman niyang yun. Subalit tila mapaglaro ang tadhana dahil kahit anong iwas niya ay lalo pa silang pinagtatagpo ni Katarina. They're here? Tanong niya sa pinsang si Rafael nang makita niya ang pagdating ni Samuel at Katarina.
Nasa mansyon sila ng abuela Corazon nila para sa lingguhang pagkikita nilang magpipinsan. Why won't they be? Sagot naman ito. Aren't they busy with their wedding? They obviously don't. Besides, they have organizers and coordinators to do all the work for their wedding. Hindi naman na siya umimik at tumango na lamang. Nag-iisip na rin siya kung paano siyang aalis doon nang hindi napapansin ng mga ito. Ngunit bago pa man siya makakilos ay nasa harapan na niya ang dalawa. And this is my cousin Juanito. He's older than us, babe. Saad ni Samuel kay Katarina. Ngumiti naman ito sa kanya at naglahad pa ng kamay. Nice meeting you. I'm Katarina. Likewise. Maikli at malamig niyang sagot sa tinanggap ang kamay nito. Para naman siyang nakuryente nang magdaop ang mga palad nila na halos mabitawan niya yun agad. So what brings our lovely couple here? Singit ni Emmet na siyang pinagpapasalamat niya. I want my bride to get accustomed to us. Sagot naman ni Samuel. I heard a lot about you guys. Saad din ni Katarina. Ginamit na ang pagkakataon na yon para unti-unting makaalis. Ngunit dahil hindi siya pwedeng basta na lang umalis sa mansyon, ay sa hardin na lang siya dumiretso para magpahangin. Subalit hindi pa man siya nagtatagal doon ay nakarinig na siya ng mga yapak, hudyat na may paparating sa kung nasaan man siya. At nang lingunin niya kung sino yon, ay gano'n na lamang ang pagwawala ng dibdib niya nang makitang si Katarina yon. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya agad. Malaki ang hardin ng abuela Corazon nila at maraming pasikot-sikot bago marating ang kinaroroonan niya. At maaaring madaling makapunta doon, ngunit siguradong mahirap ang makalabas, lalo na sa mga hindi pamilyar sa pasikot-sikot ng hardin. Magpapahangin lang sana. Pinayagan ka ni Samuel na mag-ikot dito mag-isa? Tumango naman ito. Saglit lang naman ako kaya hindi na ako nagpasama sa kanya. Hindi kanya dapat pinayagan. Paano kung maligaw ka dito at hindi makabalik sa mansyon? Hindi naman siguro ako maliligaw. Umaga pa naman at natatandaan ko pa yung daan pabalik. Hindi mo lugar to, Katarina. At wala pang bisita ang pumasok dito nang nakalabas ng hindi naliligaw. Di tulungan mo kong makalabas. Hindi mo naman siguro ako pababayaang mag-isa dito, diba? Binigyan mo pa ako ng responsibilidad. Masungit na sagot niya. Napanguso naman ito. So, you'll leave me here alone? Hindi siya sumagot at napatiimbagang na lamang dahil alam niya na hindi ang sagot niya sa tanong nito. Bumalik na tayo, sabi na lang niya at nauna nang lumakad. Tahimik naman itong sumunod sa kanya ngunit sa kalagitnaan ng paglalakad ay bigla na lamang siyang natigilan at kunot noong napalingon sa pinanggalingan nila. Bakit? Hindi ito yung daan pabalik sa mansyon. Ha? Kung hindi ito, saan pala to dapat? Lumingalinga sila ulit para sana hanapin yung tamang daan. Ngunit hindi pa rin talaga niya matandaan. I forgot. You forgot? Di naliligaw na tayo ngayon? Hindi siya sumagot at tinitigan lang ito. Lalo namang nagsalubong ang mga kilay niya nang bigla na lamang itong tumawa. Ang sungit-sungit mo pa kanina tapos maliligaw din naman pala tayo. Matagal na akong hindi nakakapunta sa parting to kaya nakalimutan ko na. Walang nakakatawa sa sitwasyon natin ngayon, Katarina. Alam ko naman, hindi ko lang mapigilan. Hindi naman niya maiwasan ang mapatitig kay Katarina dahil sa ganda ng ngiti nito. Maganda na ito, ngunit mas gumanda pa dahil sa ngiti at pagtawa nito. Gusto mo bang tulungan na kitang humanap ng daan palabas? Alok pa nito nang hindi siya umimik. Napaismid siya ngunit hinayaan na itong mauna sa paglalakad para ituro ang daan palabas sa hardin. Nakalabas na tayo! Masayang sabi nito. Nang marating na nila ang bukana ng hardin. Bumalik ka na sa loob ng mansyon. Ha? Hindi ka man lang ba magpapasalamat sa akin dahil tinulungan kitang makalabas ng hardin? Thanks. Sagot naman niya agad saka tumalikod na para maunang pumasok. Kahit naman gaano pa ito kahirap, ay pilit niyang pinipigilan ang sarili na huwag itong sulyapan sa takot na malaman nito ang tunay niyang nararamdaman. At kung akala niya na yun na yung una at huling pagkakataon na mapunta silang dalawa ni Katarina sa isang lugar na silang dalawa lamang, ay doon siya nagkakamali. Dahil naulit at naulit pa ang mga pagkakataong yun, hanggang sa tuluyan ng naubos ang kanyang pagpipigil.
Hindi na niya kinaya pang magkunwari na wala siyang napapansin. Kaya't hinarap at kinumpronta na niya si Katarina dahil sigurado siyang hindi na nagkataon ang lahat. Sinasadya na nito ang bawat pagtatagpo nilang dalawa. Samantala, hindi naman malaman ni Katarina kung paano siyang aasta ngayon na biglang nag-iba ang pakikitungo ni Juanito sa kanya. Na sa isang iglap ay nawala ang pagiging masungit nito at napalitan ng seryoso, ngunit mapang-akit. Aminado naman siya na sa ilang beses na napunta sila sa sitwasyong silang dalawa lang ang nandon, ay ilan doon ang sinadya niya para lang makausap at makasama ito kahit saglit lang. Kahit na alam niyang mali ang ginagawa niya. This is wrong. And yet you're here. Do you think I don't notice what you're doing? I'm not doing anything. Of course you'd say that. But I'm not dumb. And surely not numb. Umiiling-iling na siya. Pilit na tumatanggi sa bintang nito kahit na totoo naman yon. What do you want, Katarina? Why do you keep following me, huh? I'm not following you, Juanito. Huwag kang filingero. Ako pa yung filingero, gayong ikaw naman yung panay ng sunod sa akin. Anong gusto mong mangyari, ha? Wala. Gusto lang naman kitang makilala at makausap. Dahilan pa niya. Aren't we already introduced to each other? Oo nga, pero ano? nakataas ang kilay na tanong nito. Come on. What do you want from me, Katarina? Masama ba na kilalanin pa kita? Napangisi ito sa kanya. Yeah. This is wrong, right? You said that to yourself. But here you are, Katarina. You're risking everything you had just to see me. Why is that, huh? Natahimik siya lalo dahil alam na niya ang gusto nitong palabasin at sa oras na umamin siya tungkol sa nararamdaman niya ay siguradong hindi na siya makakaatras pa. Why do you keep on showing up kung nasan man ako, Katarina? Tell me. Pamimilit pa nito ngunit nanatiling tikom ang bibig niya. Mukha namang hindi papayagan ni Juanito ang pananahimik niya na humakbang na ito papalapit sa kanya na halos isang dangkal na lang ang lapit ng katawan nito sa katawan niya. Wala tuloy siyang magawa kundi ang tingalain ito para lang makita sila ng mata sa mata. Subalit tila patibong yata yon na kinahulugan na niya dahil imbis na masindak ay namangha pa siya sa kagwapuhan nito na ngayon ay kitang-kita na niya. Answer me, Katarina. Why do you keep on showing up wherever I go, huh? Do you even care what would be my opinion of you for doing this? Wala naman kasing mali doon. Gusto ko lang na makausap ka. Really, ha? Then why are you looking at me as if you want me to kiss you? Para naman siyang nasilaban sa narinig na hindi niya napigilan ang makaramdam ng init, lalo na sa kanyang pisngi. Napalunok pa siya at tila ba may kung ano ang kumawala sa loob niya dahil sa paraan ng pagtitig nito sa kanya na para bang hinihila nito ang kaluluwa niya palabas ng katawan niya. So what if I want to be kissed by you? Balik naman na tanong niya. Tuluyan ng binibitawan ang natitirang pag-aalinlangan sa puso niya. You can just ask me. Ask me to kiss you. Because baby, I swear, you wouldn't have to ask twice. Sagot pa nito na kinagulat naman niya at lalong nagpalakas ng loob niya. Kiss me, Juanito. Tulad nga ng sinabi nito ay agad siya nitong sinunggaban. Sa daming beses naman na nahalikan siya ay tanging kay Juanito lang siya nakaramdam na tila tinatakasan siya ng kaluluwa niya. Damn it. This was so wrong. But I really like you, Katarina. I like you so much. Bulong naman ito sa kanya nang saglit na humiwalay ang labi nito sa kanya. Para namang tinambol ng sunod-sunod at malalakas ang dibdib niya sa bilis ng tibok noon dahil sa narinig niya. Hindi niya akalain na ang dating pantasa niya lang ay totoo niya nang naririnig ngayon. You like me? Since the first time I saw you. Pag-amin pa nito, napaawang na ang bibig niya. Dahil tulad nito ay nagustuhan niya na agad ito nung unang beses pa lamang niya itong nakita. I'm getting married to your cousin, Juanito. I know. But do you like him? No. Mabilis niyang tanggi habang umiiling pa. But are you willing to marry him? I don't know. Alangan niyang sagot. That's unacceptable, baby. I need your truest answer. I want to hear what you really want to do, Katarina. You need to be honest to me and to yourself because our lifetime happiness depends on your answer.
Natahimik naman ulit siya. Alam naman niya kung ano ang sagot sa tanong niya. Sadyang nag-aalangan lang siya dahil alam niya na sa oras na pipiliin niya ang sinasabi ng puso niya, ay malaking gulo ang mangyayari. Ngunit habang nakatitig siya ng diretso sa mga mata ni Juanito, ay mas lalo niya lang napagtanto na wala siyang ibang gustong titigan na mga mata sa buong buhay niya, kundi ang mga mata lang nito. No, sagot niya. Ang marinig naman yun na nanggaling mismo sa bibig niya ay tila nakakagaan sa dibdib niya. Pakiramdam niya ay nakalaya sa bigla. No? Are you sure? Yeah, I'm certain. I don't want to get married to Samuel, Juanito. Ikaw. Ikaw ang gusto ko. Then, would you run away with me? Ha? Let's run away, Katarina. Hindi ko matatanggap na ikakasal ka sa ibang lalaki. Na iba yung magkakaroon ng karapatan sa'yo. Napaatras siya at marahan na napailing. Pakiramdam niya ay bigla siyang napaso sa nagbabagang apoy na bigla na lamang siyang nagising sa katotohanan. Itatakwil nila tayo, Juanito. Magagalit yung mga pamilya natin sa atin. Lalo na yung pamilya mo. I don't care. Mas mahalaga ka kesa sa kung ano yung meron yung pamilya ko. Pero akala ko ba mahal mo ko? Mahal kita. Pero paano tayo kung aalis tayo? Paano yung magiging buhay natin, Juanito? Pareho tayong lumaki sa karangyaan kaya siguradong mahihirapan tayo kung gagawin natin yun. Mahal mo ko pero hindi mo kayang talikuran ng lahat para makasama ako. Mahal mo ko pero mas gugustuhin mo pang maikasal sa pinsan ko. Huwag ka lang malayo sa buhay na kinagisnan mo. Ganun ba yun, Katarina? Hindi yun ganun, Juanito. Inaalala ko lang yung mga sarili natin. Dahil alam ko na hindi ko kayang mabuhay sa hirap. Siguradong mas lalo ka na. Senyorito ka kaya paano mo kakayanin na wala yung yaman at impluensya ng pamilya mo? Then watch me prove myself to you. Tingin mo ba, may halaga pa sa akin yung mga sinasabi mo? Kung buong buhay ko, ay ngayon lang ako naging sigurada sa kung ano man yung gusto kong gawin. Na sa unang pagkakataon handa akong isugal lahat para sa'yo. Juanito, please run away with me, Katarina. Hindi ko man maibigay sa iyong buhay na kinalakihan natin pareho. Nangangako naman ako na gagawin ko ang lahat para kahit papano ay hindi ka mahirapan. Pangako pa nito sa kanya. Sa puntong yun naman ay mas napagtanto niya ang lalim ng nararamdaman niya para kay Juanito dahil kahit na mali, kahit na alam niyang magdudusa at mahihirapan lang siya sa huli, ay handa pa rin siyang sumugal, maging malaya lang silang magmahalan. Sa kabilang banda naman, kabado man ay desidido na si Juanito na itakas si Katarina palayo sa mga pamilya nila. I need your help, Carlos. Lapit niya sa kapatid niya. Help? What kind of help? What are you planning, kuya? I'm planning to elope with Katarina, Carlos. Determinado niyang sagot. Katarina? Are you nuts, kuya? I'm serious, Carlos. It's Katarina, kuya. She's Samuel's fiancé. They are just arranged, Carlos. Hindi nila mahal ang isa't isa. Samuel likes her, kuya. At sa tingin mo ba sapat na dahilan na yan para itakas mo si Katarina? Kuya, malaking gulo yung pinaplano mo. Wala na akong pakialam, Carlos. Mahal ko si Katarina. At handa akong isugal ang lahat para sa kanya. Kaya please, Carlos, tulungan mo ako. Ngunit tulad ng inaasahan niya, ay inilingan pa rin siya nito. I'm sorry, kuya. Pero hindi kita matutulungan. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi kita pipigilan sa gusto mong gawin. Hindi ko rin ipagsasabihan. At kung darating yung panahon na kailangan mo ulit ng tulong ko, pangako tutulungan na kita. Hindi ko lang kaya tumulong ngayon dahil meron din akong iniisip na siguradong ikakagalit din nila. Is that about Lilith? Tanong niya. Nagulat naman ito na alam niya ang tungkol doon. Mukha lang akong walang silbi pero hindi ako bulag at manhid. Napapansin ko ang lahat. At isa lang yung masasabi ko sa'yo. Mas masarap sundin yung sinasabi ng puso kesa sa utak mo, Carlos. Mas magaan gawin yung mga bagay na bukal sa dibdib mo kesa sa dikta lang ng ibang tao. Kahit pagaling yan sa sarili mong pamilya. Tumalikod na siya pagkatapos noon. Naiintindihan niya ang pagtanggi nito. Alam niya na oras na lang din ang binibilang bago ito kumilos. Hiling niya lang na tulad niya ay maging matapang at matibay din ito sa pagsunod ng sinisigaw ng puso nito. Pagkatapos naman ng naging pag-uusap nilang yun ni Carlos ay agad na siyang kumilos para sa pagtatana nilang dalawa ni Katarina. At nang dumating na ang oras ng pag-alis nila ay nakaabang na agad siya sa labas ng bahay ni na Katarina. Is that all you're bringing?
Tanong niya nang makitang isang bag lang ang dala nito. Yes, I have everything I need in this bag. Tumango siya at bago pa man nila tahakin ang daan patungo sa destinasyon nila, ay dumaan na muna siya sa 3 ATM machine na madadaanan nila para mag-withdraw ng pera. Do you think this would be enough? Tanong niya kay Katarina habang pinakita ang dala niyang maliit na bag na puno ng perang papel. I think so. How much is that? About 1 million. Nag-withdraw na ako kanina sa bangko pero maliit lang yung nailabas ko para hindi masita ni Papa. Kaya sinubukan kong dagdagan ngayon kaya lang ay nalimit na yung cards ko. Ayos naman na siguro yan, Juanito. Meron din naman akong dala at kung maubusan tayo pwede pa naman tayong mag-withdraw ulit. We can't do that, baby. They can trace us once we use our cards. Sa bagay. Dagdagan ko na rin siguro yung dala ko ngayon. Wag na, ako nang bahala sa atin kung sakaling maubos din tong dala ko. Ha? Wala namang masama kung mag-aambag ako, Juanito. Hindi ko iniisip yan, Katarina. Pero bilang lalaki, gusto ko na ako yung gagawa ng paraan para sa ating dalawa. Hindi dahil takot akong malamangan mo or ano, kundi dahil gusto kong patunayan sa'yo na hindi ka nagkamali ng pagpili sa akin. Saglit na napatulala naman ito sa kanya bago tumango at ngumiti. Naiintindihan ko, Juanito. Thank you. Basta tandaan mo, hindi ko hahayaan na mahirapan ka. Lahat ng kaya ko ay gagawin ko para lang maging komportable yung buhay mo. Imbis na sumagot naman ay tinawid na lang nito ang pagitan nilang dalawa tsaka siya pinataka ng halik sa labi. I love you, Juanito. Alam ko na hindi ako nagkamali sa'yo. At hindi ako magiging masaya kung hindi ikaw yung makakasama ko. I love you more, Katarina. Hinding-hindi ko hahayaan na pagsisihan mo yung pagsasama natin. Tugon niya. Pagkatapos noon ay tumulak na sila para bumiyahe bago pa sila abuti ng liwanag. Dahil alam niya na sa oras na malaman ng pamilya nila na umalis sila, ay siguradong ipapahanap agad sila ng mga ito. Saan tayo, Juanito? Zambales. Zambales? Bakit doon? I have a townhouse there. Hindi yun alam ng kahit na sino sa pamilya ko kaya hindi nila maiisip na nandun tayo. Hindi nila tayo masusundan doon. Sigurado ka? Yup. Baka mas isipin pa nila na umalis tayo ng bansa kesa pumunta sa isang sulok ng bansa. Sagot niya. Sa bagay, narinig ko nga na madalas kang lumabas ng bansa. You ask about me, huh? Uy, hindi no. Kwento lang ni Kathleen. Depensa naman agad nito. Nagtaas naman siya ng kilay kahit na diretso pa rin ang tingin sa kalsada. Oo na, nagtanong si Kathleen para sa akin. Alam niya kasi na gusto kita at hindi magiging maganda kung ako mismo yung aalam tungkol sa'yo mula sa ibang tao. Alam ng kapatid mo. Tumango ito. Simula umpisa alam niya. Ang pag-alis natin ngayon, alam din ba niya? Hindi ko sinabi. Alam kong pipigilan niya ako pag sinabi ko sa kanya. I see. Sagot na lamang niya nang mahimigan ang lungkot sa boses nito. Sa tingin mo ba'y mapapatawa din nila tayo kalaunan? I'm sure they will. Sagot niya kahit na ang totoo ay malabo yung mangyari pagdating sa pamilya niya. Ngunit hindi na niya yun sasabihin pa para hindi na ito mas malungkot pa. Matulog ka na muna. Gigisingin na lang kita pag nandun na tayo. Sabi pa niya. Okay lang? Hindi ka ba aantukin sa pagmamaneho? I won't, baby. Sanay ako magmaneho sa malayo. Sagot niya ngunit mukha pa rin itong alangan kaya inabot na lamang niya ang kamay nito at marahang pinisil. Sige na, matulog ka na muna. Sige, pero gisingin mo agad ako kapag inaantok ka na ha. Papalitan kita sa pagmamaneho. Okay, I will. Sabi na lang niya para hindi na ito mag-alala pa. Ngunit hindi niya kayang gawin yon lalo na't ang sarap ng tulog nito buong biyahe nila. Kaya naman ginising na lamang niya ito nang narating na nila ang bahay niya. Baby, wake up. We're already here. Ha? Nasa Zambales na tayo? Yup. Hindi mo ko ginising? Hindi naman ako inaantok at masyadong masarap yung tulog mo eh. Sagot niya. Napasimangot naman ito sa kanya kaya natatawa na hinalikan niya na lamang ito sa labi. Ang sarap sa pakiramdam na magkasama na tayo ngayon at malayo. Na malaya na kitang mamahalin ngayon. Bulong niya pa dito habang magkayakap sila. Samantala, tulad naman ng nararamdaman ni Juanito ay wala na rin ang lahat ng pangamba at agam-agam sa puso ni Katarina. Bigla ay tila gumaan ang pakiramdam niya at napalitan ng excitement ang kaba niya. Ang ganda nitong bahay mo, Juanito. Komento niya nang makapasok na sila sa rest house nito. Bahay natin, sa atin to, Katarina. At dito tayo magsisimula at bubuo ng mga bagong masasayang alaala at pamilya. Tumango naman siya. Excited na ako. Hindi ko alam na ganito pala kasaya
kapag ang mahal mo yung kasama mo. Simula pa lang to. At pangako, araw-araw kitang paliligayahin. Hindi kita sasaktan at paiiyakin. Magiging mabuting asawa ko sa'yo at nanay sa mga magiging anak natin. Sagot niya. Mga anak. Gusto ko ng 3 anak, 1 babae at 2 lalaki. Anya habang nakangiti at diretsang nakatingin sa mga mata nito. Ikaw, anong gusto mo? Gusto ko ang kahit na anong gusto mo. Sagot naman nito. Hindi naman yata pwede yung ganun, Juanito. Gusto kong sabihin mo sa akin kung ano yung gusto mo rin para mapag-usapan natin. Gusto ko na bawat desisyon na gagawin natin simula ngayon ay pinag-iisipan at pinag-uusapan nating dalawa ng maayos. Pero yun naman talaga yung gusto ko. Alam ko na hindi biro at madali yung magdalang tao, kaya gusto kong ibigay sa yung desisyon pagdating dyan. Paano kung ayaw ko palang mag-anak? Ayos pa rin sa'yo? Ayos lang. Sa tingin ko nga ay matutuwa pa ako dahil habang buhay kitang masasolo. Nakangising sagot naman nito. Napairap naman siya dahil pakiramdam niya ay binibiro na naman siya nito. Puro ka talaga kalokohan. Hindi yun kalokohan, totoo yun. Kontento na ako nakasama kita kaya wala na akong ibang hihilingin pa. Sagot naman nito tsaka siya hinila papalapit sa katawan nito at bago pa man siya makapag-react ay lumapat na ang mga labi nito sa kanya. Hindi naman siya nanlaban, imbis ay agad pang tumugon. Hindi na rin siya nagulat nang saglit na maghiwalay ang mga labi niya ay agad siyang binuhat ni Juanito paakyat sa pangalawang palapag ng bahay. At diretso sa tingin niya ay ang magiging silid nilang dalawa. Don't worry, our bed is clean. I have everything cleaned up before we arrive here. Saad agad ni Juanito bago pa man niya yon maitanong. Hindi na siya umimik at hinila na lang ito para siya na ang magpatuloy ng halika nilang dalawa. Tulad naman ng inaasahan niya ay halos mawalan siya ng ulirat sa mga pinaggagawa sa kanya nito. Ni hindi na niya maintindihan ng mga nangyari dahil wala na siyang ibang ginawa, kundi ang dumaing. Tama nga sila about you, anya pagkatapos nila. What about me? Kunot noong tanong nito. That you're a monster in bed. That you leave every woman you bed, almost bedridden. Sagot pa niya. Where did you hear that? Nagkibit balikat naman siya. That's according to Kathleen's research. Sagot niya pa. Napailing naman ito. Tila hindi makapaniwala na ganun yung sinasabi ng mga babaeng nakakasama nito. Well, that's not a big deal to me, Juanito. Past mo yon at alam ko na hindi ko yun mababago. Talagang hindi mo na dapat isipin yon dahil wala namang pagmamahal sa mga yon. Etong sa atin, ginawa natin to ng may pagmamahal. Mahal kita at wala na akong ibang babae na gustong makasama pa kundi ikaw lamang. Dapat lang, dahil kung hindi, sisiguraduhin ko na wala ng ibang babae pa ang makikinabang sa'yo. Banta pa niya. Imbis na matakot ay tinawanan lang siya nito at niyakap ng mahigpit. Hindi yan mangyayari dahil hindi na ako maghahanapan ng iba. I am all yours. Nakaramdam naman siya ng kilabot sa kanyang narinig. Ngunit hindi dahil sa takot at pandidiri, kundi dahil sa excitement. Talaga? Ako lang? Sa akin lang? Oo. Kahit anong oras at kahit kailan mo gusto, ay pwede mo akong ayain. Kinabukasan naman, bilang simula ng bagong yugto ng buhay nila ng magkasama, ay una nilang ginawa ang pumunta sa City Hall para magtanong tungkol sa pagpapakasal sa huwes. Kahit na nagtanan lang sila ay gusto pa rin nilang magkaroon ng basbas at maging legal ang pagsasama nila bilang mag-asawa. Buti na lang hindi pa kami nakakapag-apply ng marriage certificate ni Samiel. Kung nagkataon ay magkakaroon tayo ng problema. Anya habang inaayos sa isang folder ang mga requirements nilang dalawa ni Juanito. I'm glad he's too confident to rush your wedding. Sagot naman ito. Tumango ito at saglit na napaisip. Ano na kaya yung nangyayari sa kanila ngayon? Siguradong galit silang lahat sa atin. Lalo na si Samiel, nasaktan natin siya. Mas masasaktan lang siya kung ipipilit pa yung bagay na hindi para sa kanya. Umasa na lang tayo na pagdating ng araw ay pasasalamatan niya tayo sa ginawa natin. Na kung hindi dahil sa atin na hindi niya matatagpuan yung tamang tao na nakalaan para sa kanya. Saad pa nito? Tama ka. Sigurado naman ako na may tamang tao na inilaan sa kanya at hindi ako yun. Talagang hindi ikaw dahil para sa akin ka. Sagot pa nito. Ang seloso mo naman agad, Juanito. Sayong-sayo lang naman talaga ako eh. Eto na nga magpapakasal na tayo. Kaselos-selos ka naman talaga. Sa ganda mong yan, sino ba yung hindi magkakagusto sa'yo?
Dahil naman nasa tamang edad na sila na hindi na nila kailangan pa hingi ng pahintulot ng kanilang mga magulang para magpakasal, ay mabilis nilang naasikaso ang lahat ng kinakailangang dokumento na 1 buwan lang ang hinintay nila bago sila naikasal na dalawa. Samantala, nag-uumapaw naman sa kaligayahan ang nararamdaman ni Juanito pagkatapos nilang maging opisyal at legal na mag-asawang dalawa ni Katarina. Pakiramdam naman ni Juanito ay nanalo siya ng loto at wala siyang mahihiling pa. Subalit kulang pa pala ang kaligayahan na yon para sabihin na nasa langit na ang pakiramdam niya. Dahil makalipas ang 1 pang buwan ay nakatanggap na silang dalawa ni Katarina ng biyayang tunay na magpapaligaya sa kanilang dalawa. Magkakaanak na tayo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Kahit hawak na niya ang pregnancy test na ginawa ni Katarina. Magiging tatay ka na, Juanito. Magkakaroon na tayo ng maliit na ikaw. O kaya ako. Kumpirma pa nito. Hindi naman siya nakaimik agad sa kumpirmasyon na ito. Dahil pumasok agad sa isip niya ang klase ng buhay na meron sila. Oo, may dala silang pera. Ngunit alam niyang hindi yun sasapat, lalo na't may paparating na sanggol sa kanila. Alam din niya na hindi na sila pwedeng kumuha pa ng kahit magkano sa mga bank accounts nila dahil siguradong matutuntun sila sa oras na gawin nila yon. Anong problema? Hindi ka ba masaya? Ayaw mo pa ba ng anak? Mabilis naman siyang umiling. Hindi, masaya ako. Masayang masaya. At hindi ko aayawan ng anak natin. Hindi ko lang maiwasan na mapaisip sa magiging kinabukasan niya. Lalo na't ganito yung sitwasyon natin. Natahimik din si Katarina. Tila ba napaisip na rin ito. Pero huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Maghahanap ako ng trabaho at magsisikap para sa inyo ng anak natin. Pangako ko sa iyo na hindi ko hahayaan na makaranas kayo ng paghihirap. Pangako pa niya. Tila nakampante naman sa sinabi niya si Katarina na napangiti ito sa kanya habang tumatango. Alam ko na magiging mabuting ama ka, tulad ng pagiging mabuti mong asawa sa akin. Kaya hindi mo na kailangan pang mangako, Juanito. Umpisa pa lang alam ko na hindi mo na kami pababayaan. Hindi ko kayo bibiguin, Katarina. At habang ginagawa ko ang responsibilidad ko bilang haligi ng tahanan, gusto kong alagaan mo naman yung sarili mo para maging ligtas kayong dalawa ni baby. Wala kang ibang gagawin kundi yung siguraduhin yung kaligtasan yung dalawa dahil ako na ang bahala sa lahat. Bilin pa niya. At tulad naman ng pangako niya, ay agad siyang naghanap ng trabaho. At dahil sa pinag-aralan niya, at nalaman ang experience na nakuha niya noon na siya yung humahawak sa negosyo ng pamilya nila, ay hindi siya nahirapan na maghanap ng mapapasukan. Hindi man kalakihan yung sasahurin ay sapat na yon sa kanya bilang panimula. Pasensya na kung hindi kita nasamahan sa check-up mo kanina sa center. Anya pag uwi niya galing sa trabaho. Hindi naman yun problema, Juanito, naiintindihan ko. Isa pa, mabilis lang naman yung naging check-up ko. Mabuti naman kung ganun. Para hindi ka masyadong mapagod. Mabuti na nga lang din. Sandali, kumain ka na ba? Maghahain ako. Ako na. May dala rin akong barbecue na gusto mo. Binilhan na rin kita ng mga prutas. Anya habang nakaangat yung dala niyang supot. Parang mga bituin na biglang nagningning naman yung mga mata ni Katarina nang makita yon. Salamat, bigla akong nagutom. Napangiti naman siya at inabot ang kamay nito. Kumain na muna tayo. Habang kumakain ay panay pa rin yung tanong niya kay Katarina tungkol sa naging check-up nito. At gano'n na lang yung pasasalamat niya nang marinig na maayos ang kalagayan nito at ng anak nila. Nagbigay din sila ng libreng vitamins para sa 1 buong buwan. Buti na lang para makatipid din tayo. Hindi mo naman kailangan isipin ang tungkol dyan. Ako nang bahala sa lahat ng mga pangangailangan nyo. Alam ko naman, pero maganda na rin na makakatipid tayo. Ayaw kong mahirapan ka sa pagtatrabaho para lang matustusan yung mga kailangan ko habang buntis. Responsibilidad ko kayo ng anak natin kaya huwag mo akong isipin, okay? Saad pa niya. Hindi naman na ito nakipagtalo pa sa kanya at masayang tumango na lamang sa kanya. Nang mga sumunod na araw naman ay walang kasing katumbas. Excited na sila pareho sa pagdating ng anak nila na kahit malayo pa at hindi pa nila alam ang kasarian ay unti-unti na silang nag-iipon ng gamit para dito. Unti-unti na rin silang nasasanay sa pamumuhay nila doon na nagkaroon na sila ng mga kaibigan sa mga kapitbahay nila. Ngunit lahat ng tuwa at kaligayahan na naramdaman nilang dalawa ay panandalian lang pala. Pahiram lang sa kanila na babawiin din pala. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin niya habang nakikita ang pag-agos ng dugo sa mga binti ni Katarina.
Tila ba bigla na lamang na blanko ang isip niya na hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Juanito, ang baby natin! Iyak ni Katarina. Ano pang ginagawa mo, Juanito? Buhatin mo na yung asawa mo para maisugod na natin sa ospital! Sigaw sa kanya ni Charis, kapitbahay at bago nilang kaibigan. Natauhan naman siya sa sigaw nito at agad niyang binuhat si Katarina palabas ng bahay nila para isakay sa tricycle na naghihintay na sa kanila. Juanito, si baby! Okay lang si baby, Katarina. Huwag kang mag-alala, okay? Walang mangyayaring masama sa kanya, hindi ko hahayaan. Pangako pa niya. Ngunit tila hindi para sa kanila ang baby na yon. Dahil kahit anong tuli nila para lang makarating sa ospital, ay hindi pa rin yun naging sapat para umabot sila at mailigtas sa pagkawala ang kanilang anak. Samantala, sobra-sobrang sakit naman ang nararamdaman ni Katarina simula nang magising siya at malaman ang nangyari sa anak niya. Sobra-sobra ang paninisi na nararamdaman niya para sa kanyang sarili dahil kahit na alam niya na ginawa niya ang lahat para lang maging ligtas ang anak niya, ay kulang pa rin yun. Nagkulang pa rin siya para masigurado ang kaligtasan ng anak niya. Karma natin to sa ginawa natin kay Samuel. Pinaparusahan tayo ng Diyos kaya kinuha niya yung anak natin. Anya kay Juanito, baby, wag kang magsalita ng ganyan. Walang kinalaman ng Diyos sa nangyari. Kung wala, ano kasalanan ko? Na nagpabaya ko kaya nawala yung anak natin? Ganun ba yung ibig mong sabihin, Juanito? Hindi yun yung ibig kong sabihin, mahal. Ang sinasabi ko lang ay baka hindi pa talaga para sa atin si baby. Kaya kailangan niya munang umalis. Siguradong babalik din siya sa atin pag tama na yung oras. Kung hindi pa ito yung tamang oras para sa kanya, bakit binigay na agad siya sa atin? Bakit kailangan ibigay siya agad kung babawiin naman agad? Baby, please, huminahon ka. No! Paano ako hihinahon kung nawala ng ganun lang yung anak natin? Juanito, wala na yung anak natin! Iyak pa niya. Hindi naman na siya pinigilan pa ni Juanito at niyakap na lamang siya ng mahigpit. Lalo naman siyang naiyak dahil doon. Hindi na umimik pa si Juanito at niyakap na lamang siya ng mas mahigpit. Ngunit sadyang walang kahit na anong salita ang makakapawala sa nararamdaman niya. Dahil habang tumatagal ay mas lalo lang niyang nararamdaman ang sakit ng pagkawala ng anak niya. Kumain ka na muna para gumaling ka at lumakas ulit. Aya sa kanya ni Juanito. Hindi ako gutom. Sagot naman niya. 3 araw na rin simula nang makauwi sila galing sa ospital. Ngunit hanggang sa mga oras na yon ay wala pa rin siyang lakas na gumawa ng kahit na ano. Hindi pwedeng hindi ka kumain, Katarina. Kailangan mong magpalakas. Hindi nga ako gutom. Mahirap pang intindihin yun. Umiling sa kanya si Juanito at mas lumambot pa yung ekspresyon sa kanya. Baby, please, kahit konti lang, para magkalaman yung tiyan mo. Ang kulit mo naman, Juanito. Sinabing hindi nga ako gutom. Hindi mo ba yun maintindihan? Wala ka namang kinain, Katarina. Ni hindi ka umiinom ng tubig man lang. Hindi nga ako nakakaramdam ng gutom o uhaw, Juanito. Ang kulit-kulit mo. Umalis ka na nga lang. Iwan mo na akong mag-isa. Yun na lang yung gawin mo para naman may magawa kang maganda sa akin. Tabon niya dito at hindi naman ito natinag at tinulak-tulak pa niya ito palabas ng silid nilang dalawa. Wala na lalo itong nagawa ng pagsaraduhan na niya ito ng pintuan. Hindi man niya gusto ngunit wala siyang kontrol sa kanyang emosyon na nararamdaman sa mga oras na yon. Kaya hanggang sa maaari ay mas gusto niyang mapag-isa na lang muna. Subalit tila masyado yung mahirap intindihin para kay Juanito. Dahil sa bawat araw na dumadaan na nagluluksa siya sa pagkawala ng anak nila, ay unti-unti niyang nararamdaman ang paglayo nito sa kanya. Na para bang bigla na lamang itong napagod sa kanya. At kung masakit na para sa kanya ang mawalan ng anak, ay mas masasaktan pala siya na makitang tila wala na itong pakialam sa kanya. Pakiramdam niya bigla ay 2 na yung nawala sa kanya. Ang anak niya at asawa niya. Karma ko na ata to. Umiiyak na tanong na lang niya sa hangin dahil buong magdamag na hindi umuuwi si Juanito. Kung kailan natauhan na siya at handa ng palayain ang kanyang sarili sa pagluluksa, ay tsaka naman niya naramdaman na mag-isa na lang siya talaga. Kathleen? Bungad niya nang sa wakas ay sagutin na nito ang tawag niya. Pakiramdam niya ay wala ng pag-asa na maisalba pa yung relasyon nilang dalawa ni Juanito kaya habang kaya niya pa, habang may lakas pa siya ay siya na yung mauuna na umalis. Ate! Oh my God! Ate, nasan ka? Kumusta ka? Ayos ka lang ba? I'm not okay, Kath. I need your help.
Please help me. Ha? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Nasaan ka ba? Pupuntahan kita. Nandito ako sa Zambales. Kunin mo ko dito, Kath. Nagmamakaawa ako sa'yo, hindi ko na kaya. Iyak pa niya. Kukunin kita, ate. Hintayin mo ako. Kukunin kita dyan ngayon din. Sagot naman ito. Rinig niya pa na nagmamadali itong kumilos hanggang sa pag-andar ng sasakyan nito. Pagkalipas naman ng 5 oras ay narinig na niya ang pagparada ng isang sasakyan sa labas ng bahay nila. At nang tanawin niya kung kanino yon, ay ganun na lamang ang luwag ng kanyang pakiramdam nang makitang si Kathleen yon. Agad siyang lumabas para salubungin ito. Ate, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan yung itsura mo? Hindi ba maganda yung trato sa'yo ni Kuya Juanito? Pinapahirapan ka ba niya? Sinasaktan ka ba niya? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya pagdating pa lang. Umiling naman siya at malungkot nang umiti sa kapatid. I had a miscarriage, Kath. I lost my baby. Sumbong niya. Ha? Nagbuntis ka? Tumango siya at nagsimula na namang umiyak. I lost my baby. Hindi naman na ito nagtanong pa at niyakap na lamang siya ng mas mahigpit habang umiiyak na rin. Nasa ganun silang sitwasyon sa loob ng 10 minuto. At nang kumalma na sila, nag-empake na agad sila ng mga gamit niya. Uuwi na tayo, ate. Iuuwi na kita. Sabi pa nito. Wala siyang reklamo at sumunod na lang sa lahat ng sinabi nito sa kanya. Hindi naman niya naiwasan ang magulat sa pagka-uwi nila ay yakap ang sinalubong sa kanya ng kanyang mga magulang imbis na galit at sermon. I'm sorry, Mommy, Daddy. That's okay, sweetheart. Don't think about it. Sagot ng mommy niya habang mahigpit na yumayakap sa kanya. Lalo naman siyang naiyak. Ngunit hindi na tulad noon ay may konting gaan na siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Sa kabilang banda naman ay pakiramdam ni Juanito ay bigla na lamang gumuho ang mundo niya nang umuwi siya at wala na doon si Katarina. At tanging maikling liham na lamang nito ang naabutan niya. Ngunit wala siyang balak na hayaan lang itong iwanan siya. Kaya dali-dali siyang sumakay sa sasakyan niya para sundan at sunduin ito. Habang nasa daan din ay tinawagan niya ang kapatid na si Carlos para humingi ng tulong. I need your help, Carlos. Is this about Katarina, kuya? I heard she came back. Iniwan niya ako, Carlos. Bakit niya naman gagawin yun, kuya? Anong nangyari sa inyo? Tanong pa nito. Alam niyang gusto lang nitong malaman ang nangyari sa kanila at hindi para pagbintangan siya, kaya hindi na siya nagdalawang isip na sabihin sa kapatid ang nangyari. We lost our baby, Carlos. She just had a miscarriage. It was a complicated pregnancy, Carlos. Mahina yung kapit ng baby at hindi rin kaya ng katawan ni Katarina yung pagbubuntis kaya nalaglag yung anak namin. Hindi ganyan yung sinabi niya, kuya. Ang sabi niya, pinabayaan mo siya. Hindi niya sinabi sa kung anong paraan pero yun yung sinabi niya. Pinabayaan mo raw siya. Napapreno siya ng mariin sa narinig. That's not true, Carlos. Mahal na mahal ko siya para gawin ko yun. If that's not true, why would she say that? Kuya, mas lalo lang nagalit yung pamilya niya at ganun din yung pamilya natin. Tingin nila, pinahiya mo na naman sila. I don't care about any of them, Carlos. My wife is all that matters to me. I need her back. Sagot pa niya. Kung ganun, anong tulong yung kailangan mo? Anything you can do to help me get near her. Alam ko na babakuran siya ngayon ng pamilya niya para lang hindi ako makalapit. Alright, I will call Vincent at Pablo. Silang dalaw na lang yung mas makakatulong sa'yo, lalo na't itinakwil na rin ako ng pamilya. What did you do? I followed what makes me happy, just like what you did. Sagot pa nito. Sapat na yon para hindi na siya magtanong pa. Alam na niya kung anong ginawa nito. Ngunit sa lahat ng hindi niya inaasahan na sasalubong sa kanya, yon ang kamao ng pinsan niyang si Samuel. What the hell, Kuya Samuel? Reklamo ni Vincent habang tinutulungan siyang tumayo. That's so uncalled, Samuel. Komento naman ni Pablo. What was uncalled for what was your brother stealing my bride just to hurt in the end? Sagot ni Samuel. I didn't hurt her, Samuel. Tiimbagang naman yung sagot. Then why was she so broken? She had to ask for help. We just lost a child. She had a miscarriage. Sagot niya. Muli naman siyang sinuntok ni Samuel na halos dumugo na ang bibig niya. Pinagmumura din siya nito. At kung hindi pa ito naawat ni Pablo ay siguradong magpapambuno na silang dalawa. You're a piece of shit, Juanito. Inagaw mo siya sa akin. Ako dapat yun. Ako yung dapat asawa niya ngayon. Tama na, Samuel. Tapos na yun. Saad ni Pablo. Ito naman ang minura at tinulak ni Samuel sa sobrang galit nito. Ganyan kayo, mga konsentidor.
Kaya ang lakas gumawa ng katarantaduhan nitong kapatid nyo. Hindi namin siya kinukonsinte, Samiel. Hindi lang ito yung tamang oras para pag-usapan yung issues nyo. Nandito si kuya para hingin yung tulong namin. Para makausap niya yung asawa niya. Saad ni Pablo. Asawa? Ako dapat yun, Pablo. Ako dapat yung asawa ni Katarina. Kung hindi lang siya tinana ng gago mong kapatid. Sumama siya kay kuya dahil yun yung gusto niya, Samiel. Mahal nila yung isa't isa. Kaya pinili nilang lumayo para maging malaya na silang magsama. Hindi ka mahal ni Katarina kaya sana tanggapin mo na yun. Sabat naman ni Vincent. Pinagmumura naman sila lalo ni Samiel bago ito umalis at iwan silang tatlo doon. Napailing na lang siya at napahugot ng malalim na hininga. Tulungan niyo akong makausap si Katarina. Sabi na lang din niya sa dalawa. Baka mahirapan tayo dyan, kuya. Tinatago nila si Katarina at baka mas lalo pa nilang itago at ilayo ngayon na ayaw makipagtulungan sa atin ni Samiel. Sagot pa ni Vincent. Bakit kasi sinali niyo pa si Samiel? Alam mo naman nagalit yun kay kuya eh. Saad pa ni Pablo, dahil siya lang yung may kakayahan na magpalabas-pasok sa mansyon ng mga lem, Kuya Pablo. Siya sana yung magiging daan natin para makausap ni Kuya Juanito si Katarina. Sagot pa ni Vincent. Gumawa na lang tayo ng ibang paraan. Siguro naman ay makakahanap din tayo ng pagkakataon na makita at makausap si Katarina. Sabi na lang niya para hindi na magtalo pa ang dalawa. Hindi naman na umimik ang mga ito at tumango na lang. Nang sumunod na mga araw naman ay wala na siyang sinayang na oras at agad siyang humanap ng paraan para makita si Katarina. At kahit na mahirap ang naging unang isang linggo para sa kanya, ay hindi naman na siya nabigo ng sumunod dahil saktong dating nilang tatlo sa tapat ng bahay nila Katarina ay nakita niya ang paglabas nito. Hindi na siya nagdalawang isip pa at agad itong nilapitan. Baby! Tawag niya dito. Anong ginagawa mo dito, Juanito? Sinusundo kita. Hindi ako sasama sa'yo, Juanito. Kaya umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi ka kasama, Katarina. Kaya please, umuwi na tayo, baby. Hindi nga ako sasama sa'yo. Ayoko nang sumama sa'yo. Sigaw nito sa kanya. Para namang tinusok ng matalas na bagay ang puso niya sa kanyang narinig. Bakit? Bakit ayaw mo na bigla sa akin? Bakit? Bigla mo na lang akong iniwan. Tanong niya dahil hindi niya talaga maintindihan kung saan siya nagkulang o nagkamali para bigla na lamang siyang iwan ito. Because I didn't see you cry, Juanito. We lost our baby but you didn't even shed a single tear. Sumbat pa nito sa kanya. Napaawang naman ang bibig niya. Hindi niya akalain na yun yung dahilan nito sa pag-iwan sa kanya. You made me feel alone in this, Juanito. You made me regret loving you. Sabi pa nito na nakapagpaiyak na sa kanya. Please don't say that, baby. I did not cry because I have to be strong for the both of us. I needed to be strong for you, even though my heart shattered into a million pieces. I needed to be strong because you needed me. Paliwanag niya. Natahimik naman si Katarina at naiyak na lang din. Sobrang sakit sa akin na nawala yung anak natin. Pakiramdam ko'y paulit-ulit na dinudurog yung puso ko. Pero kailangan kong maging matatag para sa'yo. Ayokong maging mahina dahil kailangan mo ko. But I don't need you to be strong at this moment, Juanito. I need you. I need my husband to cry and mourn with me for the loss of our baby. I'm sorry. Please come back to me. Hindi ko kaya, Katarina. Hindi ko kaya na wala ka. Saad niya at saka lumuhod sa harap nito. Kung kailangan niyang halikan ang mga paa ni Katarina, gagawin niya. Mahabag lang ito sa kanya. Kahit awa na lang ay tatanggapin niya, balikan lang siya nito. Bumalik ka na sa akin, please. Tanggapin mo ulit ako. Pangako, pagbubutihan ko na, aayusin ko na, hindi ko na gagawin ulit yung mga maling nagawa ko. Makaawa pa niya. Kuya! Sigaw naman sa kanya ni Pablo habang pilit siyang itinatayo. Kuya, ano ba? Huwag mo nang ipilit kung ayaw niya sa'yo. Huwag kang makialam dito, Pablo. Asawa ko si Katarina. Hindi ako susuko ng ganun-ganun na lang. Pero nagmumukha ka ng tanga at kawawa, kuya. Let him do whatever she wants, Pablo. Rinig niyang sambit pa ni Carlos. Umalis na kayo. Taboy na niya sa mga ito tsaka muling bumaling kay Katarina na nakatulala na lamang sa kanya. Baby, please come back to me. Take me back. Makaawa niya pa lalo habang lumuluhod dito. Dahan-dahan namang lumapit sa kanya si Katarina. Tsaka huminto ng ilang dangkal sa mismong harap niya. Tumayo ka dyan. Umiling siya. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako binibigyan ng pagkakataon. Don't manipulate or gaslight me, Juanito.
Hindi ganun yung ginagawa ko, Katarina. Gusto ko lang na makita mo na handa akong mahirapan para sa'yo. Na hindi ko iindahin kung anumang sakit o pagod. Maintindihan mo lang na mahal kita. At kaya kong gawin lahat para lang mapatunayan yun sa'yo. Sagot pa niya. Samantala, lalo namang napatunayan ni Katarina sa sarili niya kung gaano katindi ang pagmamahal niya para kay Juanito. Dahil kahit sobra na siyang nasasaktan ay mahal na mahal pa rin niya ito. Prove it to me, Juanito. Patunayan mo sa akin kung gaano mo ako kamahal. Patunayan mo sa akin na hindi ko dapat pinagsisihan na minahal kita. Hamon niya. Agad namang sumang-ayon si Juanito at tila nagkaroon pa ito ng pag-asa dahil sa sinabi niya. Gagawin ko ang lahat. Papatunayan ko sa'yo na walang ibang sigaw ang puso ko kundi ikaw lang. Sagot naman ito. Hindi na siya sumagot at tumango na lamang bago ito talikuran para pumasok na ulit sa loob ng bahay nila. Pagdating naman sa loob ay nakakunot ang noo na sinalubong naman siya ng kanyang pamilya. Ano na naman yun, Katarina? Hindi ka pa rin ba nadadala? Kastigo sa kanya ng daddy niya. Mahal na mahal ko pa rin siya, Dad. Hindi ko pala kaya na wala siya. Diyos ko naman, Katarina. Nasaktan ka na ng sobra. Ang mommy naman niya ang may sabi. Pero nasaktan ko rin siya, mommy. Nasaktan ako sa pagkawala ng anak ko pero ganun din siya. Mali ako dahil hindi ko nakita yon. Hindi ko naisip na nawalan din siya ng anak. Ngunit kailangan niyang magpakatatag dahil wala akong ibang masasandalan kundi siya lang. Saad niya. Ngayon na narinig na niya, ang panig ni Juanito ay napagtanto niyang mali pala ang naging kanyang reaksyon. Na masyado siyang nabulag ng sakit na hindi na niya nakitang nasasaktan din ang asawa niya. Nandito kami, ate. Masasandalan mo kami. At kahit kailan hindi ka namin tatalikuran. Saad ni Kathleen. Alam ko naman yun. Pero mahal ko talaga siya eh. Mahal na mahal ko talaga si Juanito. Mom, Dad, Kath. Mahal na mahal ko siya. Iyak niya sa mga ito. Love made you this stupid. Saad ng daddy niya tsaka siya niyakap. Hindi ako pabor dito sa nangyayaring to sa'yo. Pero anak, ayoko nang makita kang umiiyak ulit. Kaya kung saan ka masaya, sige gawin mo. Susuportahan ka namin. Saad ng mommy niya. Wala na kaming choice kundi suportahan ka. Pero ate, magpakipot ka naman sana kahit konti. Alam naman namin nakasal na kayo pero magpaligaw ka muna sana bago ka bumalik sa kanya. Saad pa ni Kathleen. Nakangiting tumango naman siya sa mga ito, saka paulit-ulit na nagpasalamat. Ang swerte ko dahil kayo ang pamilya ko. Tulad ng pangako niya ay hinayaan niya si Juanitong patunayan ang sarili nito sa kanya. Araw-araw ay lagi itong bumibisita sa kanya sa loob ng 3 buwan nitong panunuyo sa kanya. Lagi itong may dalang bulaklak at may kung ano-anong pagkain na lahat ay nagugustuhan niya. At kahit naman atat na siyang balikan ito ay pilit niyang pinipigilan ng kanyang sarili na gawin yon, lalo na't nakikita niya ang magandang pagbabago ni Juanito. Dahil hindi lang sa relasyon nila ang inaayos nito, kundi pati na rin ang sa pamilya nito. Dad handed me back the management for the flower plantation. Kwento pa nito sa kanya. Kaya ba lagi kang may dalang bulaklak para sa akin? Kinukuha mo yung mga yon sa plantasyon nyo? Umiling naman ito. Binibili ko yung mga yon, Katarina. Merong maliit na flower shop sa labas ng plantation. Doon na pupunta lahat ng sobrang bulaklak na hindi na napapasama sa pang-supply sa iba't ibang bilihan ng bulaklak sa Maynila. I see. Maganda yon para walang masayang na bulaklak. Sinong nakaisip nun? Me. Ikaw? Kailan pa? 1 buwan pa lang. That's nice. Ang ganda ng idea mo. That's for you. I built that shop for you. Sa akin? Bakit? Because I know how much you wanted to have flower shop. Sagot pa nito. Anong pangalan ng shop? Gusto kong bisitahin minsan. Fiore. Like what you wanted to name your dream shop. Napasimangot naman siya. You stole my idea. I didn't. Natatawang sagot nito. Like I said, that's for you, baby. I built that shop for you because that's yours. Sa akin yun? Yeah? My wedding gift for you. Sagot nito. Gusto kong makita. Now? Oo, tara na. Aya niya dito sabay hila sa kamay nito para makaalis na sila. Hindi naman na binitawan pa ni Juanito ang kamay niya at mahigpit na niya yung hinawakan kahit pa hanggang sa makarating sila sa shop na sinasabi nito. Ang ganda! Kuhang-kuha yung gusto ko. Do you like it? Oo, grabe. Sa akin ba talaga to? Nakapangalan na yan sa'yo. Sagot nito.
Hindi naman na niya napigilan pa ang sarili na mapaiyak at mapayakap kay Juanito. Thank you, Juanito. Sobrang salamat sa pagtupad mo sa pangarap ko. If I can give you the world, I would, Katarina. Handa akong gawin at ibigay lahat ng makakapagpasaya sa'yo. Sagot pa ulit nito. Dahil doon ay lalong hindi niya nanatiis na maging magkalayo silang dalawa. Na sa mga oras na yon ay wala na siyang ibang gusto, kundi ang makasama si Juanito sa bawat oras ng buong buhay niya. Uwi na tayo? Agad? Hindi mo man lang ba sisilipin ng loob ng shop? Maraming bagong harvest na bulaklak ngayon kaya puno na. Sa Zambales, Juanito. Putol niya sa sinasabi nito. Natigil naman ito at natulala sa kanya. Uwi na tayo, baby. Gusto ko nang umuwi sa bahay natin. Are you sure? Naluluha nitong tanong. Tumango siya at napangiti na naglahad ng kamay sa harap nito. Tara na. Mahigpit na hinawakan naman yun ni Juanito. Tara, uwi na tayo. Sagot pa nito. Ipagluto mo ako ng bulalo pag uwi natin, ha? Kahit ano pang gusto mo, iluluto ko. Makauwi lang tayo. Sagot pa ulit nito at mas lalong hinigpitan ang kapit sa kamay niya. Tila ba takot ito na bigla na naman siyang mawala. I love you, Juanito. I love you more, Katarina. Ikaw at ikaw lang simula ngayon hanggang sa huli. Saad nito tsaka siya siniil ng halik sa labi. Alam niya na hindi tama ang naging simula nila. Na may sinaktan silang mga tao para lang maging masaya. At kahit minsan ay hinding-hindi siya magiging proud sa nagawa nilang yon. Ngunit ganun pa man, hindi pa rin magbabago ang desisyon niya kung sakali man nabigyan siya ng pagkakataon na baguhin ang nakaraan niya. Sigurado siya na si Juanito pa rin ang paulit-ulit niyang pipiliin. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Juanito at ni Katarina. Naway kayo po ay kinilig, napaibig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.